Ayan. So, nag-record na. Game. Start tayo. Si Papa. Ray naman! Wow! Buti sumama yan, Sai. Asikas sa ulo. Saan nananakit yan ta? Sobra. Eh, Jesus. Eh, Okay na. Ikaw makakanta? Ay, marunong kumanta. Diyos ko po, makabukod yun. Gaganti kasi ako. sabi sir na lang. Si Abby Sir na lang. Kuya, ikaw nakakanta. Yan na si ate. Ano mo? Ika, Jack, dito Jack, ha? Hindi ako sabi ni Annalyn. Ayan si ate nakakanta. Buti Maliit lang siya, kami be. ng bahay, kami ni Jack. Sobra. Hindi ng bahay. Ang gulat nga kami as in parang wala, ang liit. Pata. Parang bata lang. Pambulalo. Wala na, inilibig na. Ano? Hindi pa magandang hapon po sa inyo lahat. Kayo po ka. Umaga pala. Sensya na at medyo naantala kami konti. Meron kasi gandang kanta yung Amazing Grace. Abisar niyo ito, Abisar. Kayo dito tulungan yung kumanta ng Amazing Grace. Alam ka ng Amazing Grace? Alam. Dito siya, yung pamilya dito. Pamilya muna, baka papupuin ko kayo mamaya. Halika muna. Gagawin ko na si Pastor. Maya kayo pa upuin. Pamilya kayo paupuin. Ligo ako, no? Kaya na yung Papa mo binigay mo na? Hindi ko alam. Ano, hindi mo dinala? Wala naman eh. Sabi ko kunin mo. Alam ko si Papa. Video ko. Kaya kan pala yun. So, kala mo tayo Dalang ko daw yung ano lang eh. muna. USB. Atin pong guntain yung magandang bagay na ginagawa ni Annalyn, buhay pa siya. Bye. So mamaya, may pagkakataon tayo magsita kahit natin isang minuto na siguro o dalawa. No? Habang matapos tayo mag-ano. Ito tayo, diba? Ano ito? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Isa pa, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debt, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if we forgive men their sins against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Heavenly Father, in the name of Jesus, Panginoong Jesus, salamat sa oras na to. Ito po isang sagrado at maselang gawain amin pong ginagawa, Panginoon. Ang buto ng isang tao ay ilagak muli sa isang lugar. Ito po ay hindi isang seremonya. Bagkus ito po isang bahagi ng aming kultura na kung saan ang bawat buto ay inilalagay sa isang lugar na maayos upang ang pamilya ay doon magsama-sama at balangkasin ang lahat ng mga bagay na nagawa ng isang taong nabubuhay pa, Panginoon. Katulad ni Annalyn, O Diyos, salamat sa loob ng ilang panahon. Ang biyaya mo ay naranasan po namin at ikaw po, Panginoon, naging bahagi ng kanyang buhay at naging bahagi ng aming pamilya, Panginoon.
O Diyos, sa lugar na to, na muli po namin ilalagak ang labi ni Annalyn, dalangin po namin. Tulungan mo kami na ibaon po muli namin sa Kanya, O Diyos, ang mabubuting bagay nang siya nabubuhay pa. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po, makakapuno na po tayo bilang pamilya. Ano? Bago ako magsimulang mag-share ng message, siguro, ilang years na tayo kay Annalyn? 5 years. So, siguro, isa siguro kay Jack sa pamilya, ako sa kapatid, at sa kaibigan. Ako mag-anak siguro, no? Tatlo lang siguro. Tatlo, pero mauna na ako, ano. Ako po nagpapasalamat sa Diyos kasi 5 years na pala, sariwa pa rin sa akin yung mga karanasan natin kay Annalyn. Lalo na yung huling araw na kanyang, siguro tayo, kasama tayo ng huling araw, no? Huling araw at nakita ko yung 24 hours na nakipag-usap siya sa atin at nagbibilin sa atin. Nakita ko yun eh. Nakita ko. At siguro hindi ko nababaybayin yung bawat paalala. Ang isa na naalala ko lang ganito. Gusto niyang ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Di ba yung sinabi niya? Lalo sa mga pamilya, ipagpatuloy ang gawain ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Pangalawa, nung biglang umulan ng araw na yon, may kultura tayo, may pagkahapon tayo ngayon kasi meron tayong nakasama sa kabilang hapon, di ba? Ang tawag doon ay, sabi ng iba, minalas dahil umulan. Sa kulturang hapon, pero sa kulturang Kristyano, parang halos. Kapag may umulan, meron isang bining tutubo, another seed to grow. No? Ibig sabihin, another story ng buhay natin. No? Hindi nga lang naabutan ni Annalyn ang panibagong buhay natin ngayon, pero nung mamatay siya, nagkaroon isang bagong simula ng buhay natin. Mula kay Aleli, tapos tayo sa dito ngayon, pati kay Jack, no? Binibino ko nga si Jack, congratulations, misis mo. Maliban sa langit, may bago siyang bahay. Ito, hindi pa nakakalipat. At least, papagawa tayo ng bahay natin sa Bandibula. Dito ko sa kanya. Okay, so, nakausad na. Mas marami nang ilusad si Annalyn, no, sa atin. At tayo din, siyempre, may ilusad kita iba-ibang buhay nga natin. Pangatlong nakita ko yung Annalyn, hindi ko makakalimutan sa kanya. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon bilang pastor niya. Hindi nga lang pastor bilang kaibigan at pastor. Ay yung na-miss ko yung pagkain kapag dumadalaw sa kanila. Pero ngayon, na-miss ko na rin. Sino nagluto sa inyo ngayon pag dumadalaw ako? Dito. Ikaw? Yung kambal. Okay, yan. Na-miss ko na rin ang pagkain. Akala ko hindi ko na makikita yung pagkain. Dito sa nga pa pumunta. Na-miss ko kay Annalyn Ay, doon. hindi Kasama na sa tayo Campusano. dumiretso. At kay Jay, nakikita ko Kasi yung may mga gumagawa. naghahanda ng pagkain. Kaya, Di ba? hindi ko makalimutan nyo at may papasalamat kayo after 5 years sa Panginoon. Okay? So, yun lang. Pati yung pinasalamat ko eh. Diyan lang pinagpasalamat kay Annalyn ngayon. Dito na ako. Okay, kayo ko po. Sayang yung photographic ngayon natin eh. Nagpapasalamat ako dahil nung nabubuhay pa si Annalyn, ang usapan talaga namin, pagpatuloy yung pagdala namin sa mga anak namin sa simbahan, maglingkod sa Panginoon. At hindi ko alam paano kami nakasurvive. At nakita ko na lang yun, patuloy kami nagsisimba at naglilingkod sa Panginoon. At bagamat dumaan sa mga proseso, may mga masasakit na bagay, siyempre may mawala ng asawa. Tapos nasabay pa yun, na-reblocking yung bahay namin. Parang dalawa yung nawala sa akin, bahay tsaka asawa. Ang hirap, pero nakita ko, nakaka-survive naman ako. At pagdating inaayos ng Panginoon ang lahat ng bagay. Sabi nga, all things work together for good dahil sa Panginoon. Yun lang. Tayo dyan. Sa magkapatid. Sino sa kapatid? Ikaw na, kaya mo na yan. Ganito ako. Sabihin ko. Anong sabihin ko kay ate? Hindi ako kasi namimili. Hindi ako namimili. Ano lang. Thank you kasi iniwan niya yung tatlong eton. Pasakit sa ulo. Ang sakit sa ulo. Joke lang. Hindi. Joke lang. Parang memory na rin na lagi namin kasama si ate sa kanilang tatlo. Maliban lang kay Abby, sir. Maliban kay Abby kasi si Abby. Nakakatawa yung mama niya masyadong seryoso minsan. Kaya yun, nakakamiss lang yung ano niya at yung mga pag nagagalit siya yung mga luto niya. Yun nakakamiss kay ate. Oh, Talibe. Bilas at bayaw. Ikaw, ano sasabihin mo? Ano sabi mo kay mami? Ano sasabihin mo kay Mama Nalyn? Nga, dali. Wala siya sasabihin. Sige, okay na, pastor. Okay, bayaw. Tapos bilas. Ikaw na daw, ti Jane. Ikaw lang ang bilas dyan. Kayo lang dalawa. Sige nga, ano pa yung magpasalamat kayo? Ano ko nabutan yun? Wala sa Iboy, wala naabutan eh. Pastor, sa Iboy, wala naabutan, naggargara lang siya eh. Sige nga.
Sa Ate Jane. Si JJ, ikaw Jay. Ay, gano'n. Hindi ko alam eh. Hindi ako ready. Ako nga, di ready. Ayun na, papasalamat din ako kay ate kahit konting panahon lang kami nagsama. Nandun yung bait ni ate eh. Tanggap ka niya. Tapos yung mahilig siya magluto. Tsaka nandun din siya minsan para Magbantay. magbigay na magpayo, ganon. Magbantay sa mga anak. Si Shikay na. Mahal niya rin yung anak ko, naabutan niya rin yung si RJ. Sinabihan pa niya si RJ, lumaki kang maayos. Kagagay sa papa mo. Oh, si Shikay na. Ate, lagi rin, kahit 5 years na siyang wala, pag nasa isip lagi, nandun siya, nasa puso. Hindi siya nawawala. Si Bayaw, si Bayaw. Kay ikaw, Tikay. Wala kang sasabihin, Tikay. Si Kayna. Wala. Oh, sige na. Kuya Abi. Si Kuya Abi. Siguro yung ano, Kailan ka babalik? Padala. yung ano, hindi kami naging tulad ng mga ibang kabataan na parang wala na talaga. Kasi simula pa lang nung bata pa kami, nandun pa yung pagmamahal ni mama sa amin kahit yung ano, yung simula sa edukasyon, tsaka yung kahit kapos kami, pero nandun pa rin yung ano, pinuprovide ni mama yung pangailangan namin. Tsaka yung bago siya mamatay, doon ko nakita sa kanya yung talagang inuna niya muna kami, sinecure niya muna kami bago siya umalis. Kaya siguro, Lalim ng piyasa ni Pierce. Siyempre si tatay naman. Tatay. Wala siyang masabi. Ano masabi si tatay? At least present, ano? Dito sa Genesis chapter 23, ngayon ko lang naintindihan bilang pastor. Sabi ko, bakit itong mga Katoliko ito? Masyadong very particular sa ganitong klaseng okasyon. Ako ngayon ko naintindihan, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sabi ko, bakit? Una, gusto ko magbigay ng isang mungkahe. At ako niniwala, yun yung lalo ni Aleli, no? Ba't niya ginawa ito, no? Tama ba yun tayo, no? Kung ba't ginawa ni Aleli ito? Yung bang, kahit man sa ganitong panahon, magkantay ng reunion, ano ba yun, nakita-kita tayo. Minsan narinig ko yun, hindi ko na kung kinakambal ko narinig yun, sabi nila, mayroon kasi tayo doon magkita-kita eh. Baka malusot tayo doon sa may butas, doon sa may libingan dyan. ganyan, Oo, ganyan. wait lang. Samantalang dito, doon tayo ng pagkain, tapos sama-sama tayo mag-fellowship. Kahit wala na si ate, at least, bumalik tayo nagsasama-sama. May mga magandang bagay tayo naalala. So number one, ngayon ko naintindihan na ano tawag na Kristiyanong pamilya, kahit physically wala na, yung values nandito pa rin. No? Yung values pa rin. Kaya lagi sinasabi yan, example ko lang, sisingit ko lang ano, sabi ko doon sa mga binata, ano kay Abisay, tandaan mo ha, pag naghanap ka na isang babaeng mapapangasawa isang araw, kailangan katulad ng lolo at lola, hanggang may sakit, banding pa rin sila. Tama ba yun? Paunahan matulog, paunahan magising. Banding pa rin sila. Si Jack naman, tsaka si Annalyn, ganun din. Kasama pa rin sila, no? Ibig sabihin, sabi ko sa mga binata na kay Abisa, ganun din Abisa na pag dumating yung panahon, pag-asawa, hanapin pa rin yung isang pamilya na, kahit hindi man ayos yung pamilya, pero Kristiyano, at least pwedeng ayusin ng dalawa. Diba? Pag itong okasyon, naalala natin si Annalyn. So sabi ng Genesis 23, then Abraham rose from beside his dead wife and spoke to the Hittites. He said, I am alien and a stranger among you. Sell me some property for a burial site, here so I can bury my dead. Sabi ng ganon. So the field and the cave were deeded to Abraham by the Hittites as burial site. Si Abraham, nakiusap siya sa mga Hittites. Pag sabing Hittites kasi, pag kumbaga sabi, hindi nakalahi. Sabi niya, stranger ako. I am stranger and ginamit ito, I'm a stranger and aliens. Yan, ginamit niya. No? Aliens and stranger. Pwede bang pagbentahan mo ko ng lupa? Tapos diyan ko ilalagay yung aking bangkay. At ang kwento ng Biblia, pati si Abraham, doon din siya nilagay. So diyan ko nakita, sabi ko, ganun pala yun. Kasi iniisip ko, pag pupunta na ako mamamatay na, gusto kong lumipad na ako sa langit diretso eh. Di ba meron na sa Bible, no? Sila Elijah, si Enoch, namatay sila, hindi nakita yung bangkay. So nawala na silang bigla. Pero dito, mas marami syempre yung ganong storya, yung naililibing. At ito yung sample na to, na yung pala yun. Para pag nagkita-kita pa yung mga kamag-anak, Sino doon siyang service niya, be? Reunion. So, bumili ngayon si Abraham ng isang lugar. At dito ngayon ay pwede tayong magsama-sama at magkaroon ng reunion. Alang-alang sa isang anak na
iniwan ng Panginoon o asawang iniwan ang pamilya. No? So ngayon pong hapong ito ay hindi na tayo magpapakatagal. At least alam natin na meron tayo isang libingan, pero pag dumating ang Panginoon, sabi ng Bible, with a twinkle of an eye, no? With a twinkle of an eye, sa isang kisang mata, una pong kukunin ng Panginoon, sino? Tayo o si tita o si tita? Yes, si tita, no? Sabi ng Bible ay Dapat si Ate Kaina. langit, Bad ka ha? tapos ay kukunin ng mga bangkay at dadalhin doon sa langit. Silang mauna. Tapos tayo naman, na nag-pray palagi, mabait, at sumasampa tayo sa Panginoon, ay ganun din. No? Si Jesus Christ, nung mamatay din ganun din. Hindi siya basta-basta nilibing din. Sabi, bigyan ng pabango, inayos. Pagkatapos, after 3 days, nabuhay ba si Jesus? Nabuhay din siya, no? Nabuhay siya muli. So, salamat sa Lord kasi ang kanyang kaluluwa ngayon nasa langit na. Pinapanood niya tayo dito. Sabi niya, oy, salamat sa Diyos. Hindi ko asawa ko, yung anak ko, nakita yung mga kapatid ko, tatay ko, bayaw ko, at mga pamangkin ko. Salamat sa Panginoon. No? So, ngayon ay atin lang ipag-pray si Annalyn. Ano? Tayo po tayong lahat. Okay? Tayo. Jack, pakilap po ito, Jack. Kaya mo buhatin? Ito. Ito. Niyakap yan ni Abby B. Kinandong niya. Mabigat? Maliit lang siya. Maliit lang as in. Heavenly Father, in the name of Jesus. Father, by the power that vested to me, being a minister of the Assemblies of God, ordained ministers, Lord, we thank you for the blessings, O God, na kung saan ay sa mahabang panahon, ang buhay ni Annalyn ay nailaan sa kanyang asawa, anak, magulang, kapatid, mga bayaw at pamangkin at mga kaibigan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sapagkat ang iyong biyaya ay hindi po nagkulang at naging sapat sa kanila. Mula nang kinuha mo siya physically, nagkaroon po na isang bagong buhay ang pamilya, marami na pong kwento at marami na karanasan silang nakita, Panginoon. Lord, ikaw, O Diyos, ay nasa sinapupunan na, Panginoon, ni Annalyn. Ang dalangin ko po ngayong oras na to, kung paano mo siya binasbasan, pinagpala at marangal mo siyang inihatid sa iyong lugar, Panginoon. Ngayong po oras to, Diyos, ay amin pong muling inililipat ang kanyang mga buto, ang kanyang abo, ang lahat ng bahagi ng kanyang katawang lupa, Panginoon, sa lugar na ito, O God. Dalangin po namin, O Diyos, manahan ka dito, Panginoon. At sa panahon kami po nagkakatipon, maramdaman po namin ang iyong presensya at ang pagmamahal ni Annalyn sa bawat isa, Panginoon. Kung meron man po, Diyos, kami pagkukulang ngayong pong hapong ito, ngayong umagang ito, muli namin hiningi ang pagpapatawad, hiningi namin, O Diyos, ang paghuhugas at paglilinis. At ngayon pong tanghaling ito, ang iyong pasbas, ang iyong bendisyon, ay muli mong tanggapin sa buhay ni Annalyn, Panginoon. O Diyos, pagpalain niyo po siya sa kanyang landasin. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang lugar, ang kanyang kinaroroonan. At higit sa lahat, pagpalain mo at basbasan mo ang kanyang asawa, ang kanyang anak, kanyang mga mahal sa buhay, kapatid, tatay, magulang, Panginoon, na lahat ng aral at bilin, Panginoon, ay muling maalala po namin at maging katwiran po namin upang kami magpatuloy sa buhay na ito. Pagpalain mo, O Diyos, muli, ang buhay at libi ni Annalyn Chavez, ang iyong basbas at bendisyon ay kanyang muling maranasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumayo nawa ikaw, Diyos, sa kanya. Sa pangalan ni Jesus. Bye-bye, Mama. Bye-bye, Kabe. Bye-bye, ma. Bubos na. Sarap yun. Ang sarap niya. Talaga nila. Pabo. Nanigas na. Ikaw nga dyan pa nakaakyat. Wait na. Ito na pastor ka. Oo ba yung isa ko? Bibo pa.
Istahin niya at tapos yung buhok niya nakakabit ka sa buhok. Nakakabit ka sa buhok. Buhok. Parang bata. Wala pa lang among pagbuto na, di ba? Magkakagalan ng hero. Hindi, wala na palang tibay yun. Ay, pakong ang liit lang yung pinangganin. Dinurog nila. Kwat lang. Hindi tayo, wala palang tibay yun. Malalaglag ka na pala. Yung pako lang. Ganon lang na pako. Maliit pag Punta niyo bukas ko, ba nakalagay na? di dress. Hindi na binasa kasi wala ng tibay. Ibig sabihin, punta niyo yung nagbukos ko nakalagay na rin. Renta lang pa yun. 5 years. Renta? Oo, renta lang siya. Hindi siya talaga siya. For 5 years. 15K yung dollar ni ate. Kung stocking niya buo pa. Oh, Naka-stocking ba? Naka-stocking siya. kami pag bumili ni Tanya siya. Stocking? Di buo talaga pala yun. Buo yung sa lapit na. Ito na, yung damit niya dito buo. Huh? Yung bungo niya nakakabit pa yung ulo. Di ba binidyo? Pag gano'n. Dito sa ito. Liit lang. Wala na talaga siya malaman. Wala. Kasi manipis Yung na kabaong siya. pa nga pa yan, nasisira pa lang siya. Hero. Nyek. Wala nga tibay. Saan? Ang dali lang. Saan avocado? Wala. Joke lang. Sabi nga sa akin, inaantay talaga namin ito kasi sabi nung nag-apply niya, ililipat talaga. Kaya doon hindi yung nakapila sa rin. Lapit na. Wala na, matatapos na. Pero na yung paglapit. Gawin din yan. Sedokpan. Puno. Ito yung talaga ng karton. Binili namin. Kasi kailangan. Yung bag na. Ang bag niya buo pa. Cellphone niya, di ba dami niya yung cellphone niya? Saan nandyan? Andyan din. Sabi ko po, kinuha ni Tate kay na. Kasi Baka ipagamit ko sila sa na yun. kanya. Okay. Dala niyo yung cellphone niya. Dala yung cellphone niya. Ba't di siya tumatawag? Ewan ko sa kanya, baka walang load. Lobat siguro. Oo, siguro. Bubat. Tatawag, patay. Pwede. Ano daw? Bakit Wala tatawag, wifi. patay na nga daw. Alas 12 ng gabi, nagpapalig. Tatawag pa tayo, Ro. Malay mo. Di ba sila Tom and Jerry pagpatay na ano? Paglalaro pa. Lagyan mo doon yung bulaklak, babe. Kaya ano pa yan? Ibabawon pa yan. Ibabaon pa naman. Ano, labas ko. Papapang pa yan. Mayroong price lang gagawin. Hindi na katabi, mamaya pa. Ilagay mo. Mayroon pa. Yung doon pinag... Si ate, ang baho. Joke. O, labas na natin yung food. Kain na na! Tijing, ano ba? Kanina pa yan.